pwedeng positive yung result pero it may be a sell-on-use event. Welcome sa part 1 ng ating weekend charting, and congrats sa mga naka-take profit last session ng Friday, no? So, yun. Shooting star ang tawag natin yan, di ba? Shooting star sa ibabaw. Parang ganito. At ganito. Ganon. Yan, mga shooting star na nasa taas. So, yan. Congrats sa mga naka-take profit. So, next is, pag-usapan natin yung mga stock request natin. No? Dito tayo nag-poll sa Facebook. If you're not yet member, click nyo na yung description para makuha nyo yung link papunta sa ating Facebook group. Yan, para maka-join kayo sa mga poll, including sa mga post natin, yan, mga updates and so on. Okay, so yan. Top 10 ng stock request is eto na. Part 1, ASEN, SCC, AC, LTG, JGS. Part 2, Converge, Globe, Pure Gold pala, SMPH, Ali, AGRIT. Yan. Okay, so start tayo with ASEN. Yun. ASEN. ASEN still nandun pa rin sa B, no? Yung category, yung ang tawag natin dito is scenario B, no? Scenario A kasi is breakout, pero most likely sabi natin is possible scenario B muna, no? Mayroon siyang dividends 1.3 special divs. Okay din naman yung ano. Okay din naman yung special divs niya. We don't expect na mag-drop ng massive sa X-date kasi 1.3 lang naman yung kanyang dividends, no? Nonetheless, reversal yung kanyang pattern yun. From long-term downtrend 2021. So, ngayon lang siya nag-recover 2024. So, almost 2 years na pababa. Or 2 to 3, no? And ngayon is nagra-rally na. Meron na siyang higher high. Ayun. High. Tanggalin natin yan. Ayan. So, may highs dito. Ayan pa. And then, ang lows niya is done. So, may higher high. May higher low. Good news, hindi nabasag yung previous low. So, most likely is range trade yan. Range trade yan. At buy as low as again. Mga 450. Okay. Kung magbe-breakout, again, ang target price dyan is 6 pesos. No? Kahit sa fundamentals, ang target dyan, 6 pesos. Okay? 23% upside yan from the current level. Okay, kung ilalagay natin dito. Yan. Pero syempre, kung dito mo makukuha sa 450, o di mas malaki, di ba? 31. Kung meron yun, no? So, scenario B is yan. Sideways. Pero, tingin ko this week, no, since okay na yung market, so pwedeng mag-transition yan. Okay? Kung maho-hold niya tong level na to, ayan, yung gitna na yan, burahin muna natin to. Kung maho-hold niya yan, yung presyong 480, okay, so pwede yan na wala na yung aking pencil kasi nagpalit ako ng ano lang. So, kung ma-hold yan, yung 485, pwede yan mag-consolidate dyan. Tapos, saka mag-breakout dito. Kung maganda yung data na lalabas. No? So, breakout dyan and then retest sa 5 pesos. Then, hanggang 6 na yan. Okay, kung maganda yung data. Kung hindi maganda yung data next week, so, most likely, bababasag yan dito. So, ngayong linggo, baka consolidation yan dito sa part na to. Okay? Ayun. Goods pa ba si ASEN sa fundamentals? Below consensus ang kanyang current earnings. Next year is 6% na lang yung kanyang growth. So, malaki tong 83. Kung hindi, ewan ko. First quarter pa lang naman. Let's see sa second quarter kung may chance, no? Dapat malampasan niya tong 83. Okay. PE is 20 times, so not that hindi cheap, no?
14 times forward. Historical niya dahil maiksi pa lang is 26. Dati kasing alpha stock to. So, I think as power sector, 14 times, medyo expensive. Kaya nga ang upside niya is 6 pesos lang, 23% lang. Okay? So, yun lang, tatlong buy. Yun, may 1% dibs. Data ng, tingnan natin yung mga ratios. Debt to equity, goods, current goods. Okay naman, so far okay naman. So yun lang, maliit na yung upside kasi malapit na, no? Malapit na yung fair value. So yan lang yung chart natin for ASEN. Next is SCC. SCC, yun, may sell on rally o SCC. Okay, so kung gusto nyo ng SCC, I think you're looking for, check natin yung coal, yung Newcastle. Yan, so ang coal futures is lower, mababa. Okay? At mukhang wala pang sign ng pag-recover. Ayun. Nasa ilalim pa ng mga MAs. So, most likely, dapat ganyan din ang chart ni SCC. Since, yun, mas okay ang chart nito. Pero, ganun din ang triangle. Same lang, di ba? Triangle. Okay, galing sa baba, konso sa ilalim. Yeah, same thing, galing sa taas, konso sa ilalim. Okay, so, abang-abang lang kung aakit ang coal futures. Matagal pa ang dividends. October. Yun. October pa. Around 3.5. So, kung 3.5, yan lang ang yield, no? 10%. That's why I think, no, na ito pa rin yan. Yan. Kailangan pa rin niya mag-range dito sa kanyang channel. Actually, this is a triangle. Okay? Unless mag-breakout na. Pero I think there's no reason for this to break out. Unless may good news sa internal. No? Pero kung external factor like coal futures price sa spot, di most likely range lang yan dyan. Okay? Kung dividend play, di matagal-tagal pa. August ang October, no? Ang mga August nga, August pwede ka nang mamili or mamulot August, September para sa dividends ng October. Pero dapat attractive yung yield. So, mas safe talaga dito. 29. Okay, so yun lang for SCC. Technicals, fundamentals niya. Goods naman ang net profit margin, ROE, ROA, debt, walang problema. Current ratio, okay din. Yun nga lang, earnings nyo. Negative na siya. Diba? Negative ang mga forecast. Negative din ang actual. Pero mukhang recover siya next year, though negative pa rin. Compare this time, this year, negative 16. Next year, negative 7. Pero negative pa rin. Kaya may makita tayong sell on rally dyan. Tapos, 11% tips. Tama yan kasi may special pa. Okay? Twice a year naman nagbibigay yan. And then, target price is 130. Check natin. Average 40 ang kanyang average. Pero masyadong malaki ito. O, di bale. Sige, 40 pwede. O kaya, 30, 40 yan. 40. Kung susukatin natin yun, tama, mga 20% upside lang. So, mas maganda dito. Kasi kung 40 dito mo makuha, diba 33% upside. So, mas okay talaga sa ilalim. No? Bihira yung broker na nagbibigay ng sell recommendation. Kaya pag may isang sell, red flag na yun. Okay. Cheap ba? Yes, cheap. Pero forward niya is 5. Current niya is 4. Historical niya is 11. Cheap pa din. Pero given negative pa rin siya next year. Sabihin, loss ka na ngayon ng 16. Mas bababa pa yan. Base mo is 16 negative. Mas bababa pa yan ng negative 7. So, dividend play na lang every time na may dividends na pumasok. Yun lang ang pwedeng gawin dyan.
Next is AC. Okay, sa mga nagtatanong ng AC, kung pwede na ba, hanggat hindi pa nagbebenta, no, si Mitsubishi, hindi pa ubos, overhang ang tawag doon. So, maraming mas maganda na walang bad news, no? Pero hindi natin sinasabing hindi naaakyat. Mahihirapan lang kasi nga konti lang yung liquidity ng market. Below 5 billion nga lang tayo lagi. Umaakit tayo ng 3-4 billion, meaning very selective trades lang. So, for sure, yung mga smart money, hindi papatol muna sa AC sa ngayon, no? Unless wala ng overhang or wala ng ibang mapagpilian. Pwede to magbenta si Mitsubishi, patulan na natin. Pero hanggat di nagbebenta, dun muna sa iba na walang magbebenta. Okay, may bullish divergence na sa RSI. Pero ayaw niyang umalis dun sa kanyang sa wedge. Maka-breakout lang sa wedge yun. Pero don't expect a rally na malaki, no? Dahil nga may problem pa. Actually, no? Strong support na yung binabasag. Okay? Pag nabasag yung strong support, actually basag na, na-retest na rin. Watch out, no? Baka ang next move niyan breakdown. Okay? Pag nag-breakdown yan, layo na. Okay? Malayo na yun. Ito na next no? Yung gap. Since doon yan. Yun ang next niyan. Kung kaya nyo, edi kaya sikmurain yung loss, okay lang. Kung hindi, bakit mo sisikmurain, di ba? 12% drop. Okay. Hindi lang. Current level, that's 15. So, pag-isipan nyo mabuti. No? Weak chart niya. So, avoid, pinakamaganda. Unless mag-breakout sa wedge. Pag nag-breakout sa wedge, ang i-challenge lang yan, eto muna. Daming harang yan 590, tapos 600, tapos yun, 625. Tapos ang upside lang nun, 2, then 5, then 8, sagad yung 10 short terms. Parang hindi mako-complement yung risk nung pwede mong magkitain, no? Yung gain. Hindi justified sa risk. Masyadong malaki yung risk. Okay. AC, ayun pa, baba ng earnings growth niya. Though, above estimate naman siya ngayon. So, tingnan natin sa Q2. Pag ang Q2 is higher than 7%, may chance yan na mag-uptick, no? Pero be careful kasi by 2025, 4% lang ang growth niya na projected. PE is 8.9 or 9. Undervalued, no? Actually, good yan fundamentals. Just so happen na may overhang. Plus, hindi rin ganun kaganda yung forecast. Pero maganda naman yung actual. So, abangan natin yung Q2. Baka may pag-asa. Pag maganda yung Q2, at least may chance na mag-rally hanggang mga 630. Sabihin na natin up to yan. 660. Pwede yan. Pag maganda yung Q2. Since malapit na rin naman. Okay, next. Mga binugbog. JGS. JGS. Laki ng upside. Kaso, no, dalawa yung hold. Nahiya pang gawing sell. Dalawang buy. Target price is 48. No? Malaki yung growth niya ngayon, 92. Which is in line sa consensus yung actual. Next year, biglang 10 lang. May problem pa yan yung petrochem sa China. Drag talaga yun, no? So, baka na-factor in yan, kaya from 92 is just 10 na lang next year. Pwede rin mag-revision to. Siyempre, dahil conglomerates to, check natin. Mababa ang ROE at mababa ang current ratio. So, hindi masyadong maganda ang FAE. PE, 17 times. Cheap. Undervalued rin.
Kasi historical niya is 82. Grabe naman yun, 82. Pero dito sa median, okay lang. So, goods pa. JGS, magkano? 48 target price. Grabe yung lalim ah. Yun, below pandemic level. 52-week low. Nangyari dito. Nag-panic selling na dito. Pero nag-bounce pa. 6% lang. Parang ano. Tingnan natin. Oops. Check natin to. Ayan. Okay. Mukha namang low risk. No? Pwedeng bumili dito. Ayan, mga 27.50. Cut pag binasag, no? Makakapal yung volume, Makakapal yung volume. Tingnan natin mabuti. Sa taas, wala. Sa ilalim, makapal. Dapat pala winatchlist to, no? Sige. Good yung nag-request. Sige, watchlist natin. Tingnan natin kung magre-recover. Pag yan, naka-breakout dito sa line na yan. Sabihin natin ito. Reverse na yan. Pag naka-breakout yan dyan. Nga lang, again, may problem to sa Petrochem, yung subsidiary ng JGS. Plus, ano pa ba? Yun lang. Mababa yung forecast for next year, 10%. Pero this year, 92%. Dapat wala sa ilalim yan si JGS. No? With this 92 earnings growth. Tapos, ayan, 90% upside na. Nga lang next year siya, mababawian. At least next year pa yun. Okay, sige. Bantayan natin si JGS. Okay, yun lang. Next is LTG. LTG, you hold neutral, not applicable. Hold 12% divs. Undervalued ba? Yes, undervalued. Target price 9 pesos. Actually, sige, average natin 9. Debt to equity. Grabe, laki ng itong problema dito. Debt to equity 3.17. Laki ng loans, laki ng debt. Current ratio 0.72. So, halos wala nang pambayad sa debt. Pero, dahil may bank yan, kaya ganyan. Dahil kay PNB. Wala ring forecast na earnings growth next year. Pero ang earnings na ngayon, just 2%. So, parang neutral tayo, no? Neutral tayo sa fundamentals ng LPG. May nabasa pa akong report na yung tobacco business niya is slowing down. That's why baka hindi masustain yung mataas na dividends. Yun na nga. Ito pala yung guhit natin ng 1 linggo, no? Pero sabi natin ay sana support. Basag yung support. Pero pinasag pa yung support. Ang dami na, nangyari dito. LPG. Well, sabi natin dito kasi is dahil nga mababa na yung possible na mga susunod na earnings, dapat ibaba yung price para pa rin, attractive pa rin yung yield, no? Parang itong guhit na to is the first support. Pag hindi yan nag-hold, eto na next 850. So kung mahaba ang pasensya mo, abangan mo sa 850. Pero sa itsura nito, kaso basag kasi yung MA200. Magbabounce na to, ayun, RSI 19. Anytime, pwede na mag-bounce. Matapos lang yung selling. Kaso hindi pa tapos taas po. Parang may selling pressure pa . Baba natin to. Yun, sakto na doon. Kanina, sakto sa MA200. Pero weak support na yan, Yan.
Basag talaga support. So, yun na lang, no? Dapat bukas or sa Monday, makabalik yan dito. Mag-hold yan sa 9:30. Yan. Para mag-range yan dito muna. 9:30, 9:80. Pero pag hindi yan nag-hold sa Monday, dumiretso, butas yan. Tapos retest lang, going 8:50 na. Kasi nga, hindi maganda yung kanyang FA. Yan. Yan ang problem dyan. Saka wala na ring upside. Dapat below 8 pesos kasi ito eh. So sabihin natin average below 9 dapat talaga ang good entry. Ito, fairly valued pa. Wala pa nga eh. 9 pesos nga eh. So dapat dito talaga ang entry. Kung gusto nyo lang ng LPG or long-term dividend play. Just take note yung earnings niya. Kasi kung hindi yan makakabayad ng or mababa ang net profit o di medyo bababa din yung dinideclare na dividends. No? So bababa yung yield. So that's the reason bakit ganyan ang performance ni LTG. Okay? Long term, dito muna abangan. Safe yan. Okay, so yun lang. Later on, pag-usapan natin yung part 2, which is Converge, Pure Gold, SMPH, Ali, and AREIT. Thanks for watching, and don't forget to share this video to your groups, group chat, friends, and community para naman mas marami tayong matulungan. At the same time, matulungan nyo rin yung ating channel na dumami yung subscribers. Okay, if you want to join our Discord server, mayroon tayong Discord na create ng mga subscribers natin. So, just click the join your subscribe button.